sa ating panghuli at ikatlong araw ng spiritual. Sa page 15, Come Thou Almighty King. Come Thou Almighty King, sing. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing, help us to praise. Father, all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, ancient of days. Come Thou incarnate Word, gird on Thy mighty sword, our prayer attend. Come and Thy people bless, and give Thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, Thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and hear from us depart, Spirit of power. Last stanza. To the great one in three, eternal praises be, hence evermore. His sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Amen. Makaupo na po tayo. Ngayon pong umaga, muli ay mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon Kristo. At ating pong muli tawagin ang ating unang mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating buksan muli ang ating pong mga Bible sa Acts chapter 11. Acts chapter 11. Ating basahin ang talatang 22. Acts 11:22. King James Version. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent for Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cling unto the Lord. For he was a righteous man, and full of the Holy Spirit and of faith. And many people were added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that for a whole year they assembled themselves with the church, and taught many people. And the disciples were called Christians first in Antioch. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay, Am I a Christian? Am I a Christian? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, luwalhati, karangalan,
at kapurihan ang aming inihandog at inaalay sa inyo. Pasasalamat sa lahat ng iyong biyaya, mga kaawaan at kabutihan sa amin. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, karapat-dapat kayong sambahin, purihin at parangalan. Kami nagpapasalamat sa ganitong kalayaan at pribilehiyo na sa lugar nito kami makapagtipon upang dito kayo po ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Dalangin po namin na kami gawin yung karapat-dapat. Kaya naman kami po ay humingi lagi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Lahat ng karamihan na nakikita ho ninyo sa amin, hiniling po namin na hugasan niyo sa dugo ng aming Panginoong Jesus. Bigyan niyo po kami ng kaunawang espiritual. Tulungan niyo po kami na maintindihan namin ang mahalaga niyong aral. Makita namin nawa sa salamin ng iyong mga salita ang tunay na anyo at kondisyon ng aming mga puso. Ilantad niyo ang aming mga kasalanan at kami bagabagin niyo, kami magkaroon ng tunay na pagsisisi at kalungkutan sa bawat kasalanan na aming nagagawa at hangarin na sundin ang inyong mga kautusan at gawin ang iyong kalooban. Gawin niyo pong pagpapala ang mensahe, makapagbukas nawa ito ng mga kaisipang nadidimlan, makapagpalaya sa mga naalipin, makapagbigay ng pag-asa, kaaliwan at katiyakan sa mga nalulumbay at nanlulupaypay, sa mga nawawala ng pag-asa. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoong Diyos, makasumpong nawa kami ng biyaya at kawaan sa iyong paningin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na po kayo. Parang basic itong ating pag-aaralan, pero napaka-importante po ito. Ako ba'y Kristiyano? Bago natin sagutin yan, una, para masagot natin yan, tanungin muna natin, ano ba ang Kristiyano? Sino ba ang Kristiyano? At ano ba ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano? Mahalagang ba ito? Kailangan ba sa tao maging Kristiyano? O hindi naman kinakailangan? Okay lang. Nung ako ay kabataan ko pa, nung ako ay Armenian Baptist, merong itinuro sa amin Armenian song patungkol sa isang Kristiyano. Marahil ito po ang awiting ito ay nagbibigay ng definisyon kung ano ang Kristiyano. Ang sabi ng liriko, I'm glad I'm a Christian. I'm trusting the Lord. I'm reading my Bible, believing His Word. My past is forgiven. From sin, I am free. A mansion in heaven is waiting for me. Meron pa isa, yung I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. Nakuha nyo? I am a Christian, and I have Christ in my heart, and I will live eternally. So yun ba ang Kristiyano? Ganun ba ang Kristiyano? Now, ayon po sa estatistika, ayon sa ulat ng Center for the Study of Global Christianity o CSGC, at ganun din sa Gordon Conwell Theological Seminary, ang bilang ng mga Kristiyano sa buong mundo ay mahigit ng 2.5 billion. Take note, 2.5 billion. Halos 1/3 ng population ng buong mundo or 31.8% ng populasyon ng buong mundo ay itinuturing na mga Kristiyano. Now, yung mga remaining percentage, the rest of the percentage ay pinaghahatian na ng Islam, ng Hinduism, ng Buddhism, ng Taoism at iba pang mga reliyon na masusumpungan sa mundong ito. So, ang pinaka marami ay Kristiyano. Pangalawa ay Muslim. So, mga 1.8 billion na mga Muslim. Now,
sa Christianity, ito'y binubuo ng iba't ibang denominations. Namely, ayon po sa statistics, Roman Catholics, Protestants, Orthodox Christians, at iba pang mga denominasyon. Now, sa mga grupong yan, ang pinakamalaking grupo ng mga Kristiyano sa mundong ito ay matatagpuan sa mga Katoliko. Yan. Sila ang pinakamalaki daw. 2.5 billion all over the world, around the world, mga Kristiyano. Tanong, totoo ba itong statistics na ito? Hindi. Ito ho ay isang napakalaking kasinungalingan. Ito ay isa sa pinakamalaking huwad na statistics na nakalam at nakumpuni ng mga tao. At yan ay ating iimbestigahan at patutunayan sa liwanag ng salita ng Diyos na hindi po yan totoo. May mga nagke-claim, halos lahat ng mga nagke-claim o halos na mga tao ay nagke-claim na sila ay Kristiyano, na sila ay naniniwala sa Bible, na sila ay naniniwala kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ang Messiah, ang Son of God, ang nag-iisang tagapagligtas at Panginoon, na siya ang tagapagligtas ng mga makasalanan, na siya yung ipinanganak doon sa pasabsaban, doon sa Bethlehem, na ang kanyang mga magulang ay si Jose at si Maria. Ang iba naman, kaya sila ay Kristiyano dahil daw sila ay nabinyagan, sila ay nabautismuhan, o kaya ay kaanib naman ng kanilang mga iglesia o samahang Kristiyano. So lahat nagke-claim, halos lahat nagke-claim Christian. Pag hindi ka Muslim, Christian. Pag Muslim ka, hindi ka Christian. So yun ang pagkakaiba eh. At hindi lang yan, pati rin sa mga taong masasama, nagke-claim na rin Christian. Mamamatay tao, magnanakaw, rapist, corrupt government officials, di ba? Karamihan sa mga government officials, mga Katoliko po yan eh. Pero karamihan, mga corrupt. Mga nakakulong sa bilibid at iba pang kulungan, mga mangangalunya, mga sugarol, mga LGBTQ, mga mananamba sa Diyos-Diyosan, lahat ay Kristiyano. Lahat ay naniniwala na sila ay Kristiyano. Pag hindi mo nga matawag na Kristiyano, magagalit sa iyo eh. Pag hindi mo kinilalang siya o sila ay Kristiyano, nako, kapupuotan ka. Uusigin ka. Pero nakita natin, ang salitang Kristiyano, sa totoo lang, corrupted na. Matagal nang na-corrupt ang salitang Kristiyano. At sino may gawa? Sabi ni Jesus Christ, an enemy has done this. An enemy has done this. Christ, our enemy, the devil, Satan has done this. He corrupted the concept, the true meaning of Christian. Sa field ng Panginoon, nag-infiltrate si Satanas at naghasik siya ng pangsirang damo. Kaya ano naging resulta? Naghalo-halo na ang mga trigo at tares. Naghalo-halo na ang mga genuine Christians kasama ng mga fake or false Christians. Tandaan nyo, yung tares, yan po ay mga fake Christians. Yung mga tares, hindi po yan yung mga openly profane, hindi po yan mga atheist, hindi po yan mga kinikilalang mga wicked, evil, ungodly. They are professing that they are Christians. They are professing that they are of Jesus Christ. They profess that they believe in Jesus Christ. As a matter of fact, they mingle with the weak, meaning the genuine Christians. You see, they are religious people, but they are religious hypocrites. They are empty professors of faith. Yun po yung test. Yun po yung gumigitna between the unsaved and the saved. Yun po yung mga those who think that they are saved. The tares, kasama na
Makikita niya, kahalubilo yan ng mga wheat. Kahalubilo ng mga tupa. Kahalubilo ng mga children of the kingdom. Yan yung mga tares. Sila mga children of the wicked one. So, ngayong umaga, ang gagawin po natin using the Bible, we will take forth the precious from the vile. Ihiwalay natin, ibubukod natin ang halaga sa walang halaga. We will try as the Holy Spirit enables us to segregate the wheat from the tares. We are going to identify, according to the teachings of the Scripture, kung ano talaga at sino ba talaga ang Christian. So, ibubukod natin the wheat from the chaff. Sa pamamagitan ng paggamit ng banal na kasulatan, aalamin po natin kung ano ang Kristiyano, sino ang totoong Kristiyano, at ano ang kahalagahan ng pagiging isang Kristiyano. Paano magiging isang Kristiyano? Lahat ng ito ayon sa turo ng salita ng Diyos. At hindi po yan ayon o batay sa opinyon natin o opinyon ng tao o sariling paniniwala ng isang tao o kaya ay ng relihiyon. Kundi yan ay ibabatay nating lahat sa maliwanag na katuruan ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos lamang. Ang salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng tumpak at tamang kahulugan o definisyon ng Kristiyano. It's only the Bible. And the Bible only. Now, let's look at yung salitang Christian sa Bible. Ang salitang Christian is a biblical name. It is found in the Bible. It's in the Bible. Kanya nga lang, 3 lang ang reference o citas na mababasa natin sa Bible. Number 1, itong ating text, Acts 11:26. Number 2, Acts 26 verse 28. At yung panghuli, 1 Peter 4:16. Tingnan natin isa-isa. Unahin natin, Acts 11:26. Again, let's read. And when he had found him, he brought him. Yung he dyan, when he, si Barnabas. Si Barnabas ay lingkod yan ng Panginoon, galing yan sa church sa Jerusalem. Okay? At maliwanag dito sa verse number 22, siya ay sent out. Sinugo siya sa church sa Jerusalem. Okay? At nakarating siya as far as Antioch. Okay? Doon sa Antioch, nagkaroon ng church assembly. Now, nung nandun siya sa Antioch, hinanap na rin niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Saul. Na later on, ang pangalan niya naging Paul. At yan ay si Apostle Paul. So, hinanap niya. So, dito sa 26, when he had found him, so when Barnabas found Saul, hinanap niya sa verse 24 25. Then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul. And when he had found him, he brought him. So, dinala ni Barnabas si Saul unto Antioch. And it came to pass that for a whole year, so nagstay sila raw 1 year, they assembled themselves with the church. So that's the principle of church. Assembling ourselves together. That's the church. So hindi pwedeng tawagin church na hindi naman nakakapag-assemble. Kaya yung universal invisible church, that is just a theory. At hindi po yan tama. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Kasi paano nakakapag-assemble ang universal invisible church? Now, if it cannot assemble, why call it a church? Because a church is an assembly. It must assemble. This is a church. We are gathering together here, right now, in this place, at this very hour, at this very moment. So we call this church, and we are assembling ourselves together. That's the concept. That's the biblical and scriptural concept of church. A local, visible assembly. Yan dapat ang pagkilala sa church. So, si Paul at saka si Saul at saka si Barnabas, nakigather sila, nakipag-assemble sila, no? Sa church
sa Antioch. And taught many people. Now here, ito yung mga words. And the disciples, meaning the church, were called Christians first in Antioch. See? May church sa Antioch. Assembly of Christians, scripturally baptized, organized to carry out the Great Commission. Now, sila ay mga disciples. Meaning, learner, or follower, or pupil. Pupil. Estudyante. No, kasi mayroong master and pupil or disciple relationship. Yan. May nagtuturo, may guro, may pupil, may tinuturuan. Yun ang meaning ng disciple. Now, itong church o mga disciples ay tinawag ding Christians. Sa mga katuwid, dati nung hindi pa sila tinatawag na Christian, ano tawag sa kanila? Dati, tawag sa kanila, disciples, brethren, believers, saints, the church. Yung iba, tawag sa kanila, Nazarenes, o yung iba naman, Galileans. Yan. Pero this time, may bago na pangalan ay tinawag sa kanila, Christian. Tinawag silang Christian. By the way, topic natin ay Ako ba'y Kristiyano? Yan. Yan ang title ng ating Pinag-aaral natin kung tayo nga ba'y Kristiyano, ano ba ang Kristiyano, sino ba Kristiyano? Kasi lahat ng tao nag-claim Kristiyano. Hindi naman naintindihan. Ano ibig sabihin? Kaya nililiwanag natin yan, nililinaw natin yan ayon sa tamang katuruan ng banal na kasulatan. So, nakita natin yung salitang Christian, it's a biblical name. It's in the Bible. Tinawag ang church, tinawag ang mga disciples, ang mga alagad na Christian. Now, hindi po nabanggit ni Luke kung sino tumawag sa kanila. Wala, di ba? Wala tayong nabasa. Ang sabi dito, and the disciples were called. Now, sino tumawag sa kanila? Maaring mga kaaway nila. O kaya sila mismo sa kanilang mga sarili. O maaaring mga malalapit nilang mga kaibigan. O kaya pwede rin mga tao sa kanilang paligid na nakikisimpatya sa kanila. So, it's uncertain. Walang makapagsasabi. Now, ang salitang Christian, saan ba galing yan? It comes from the Greek word Christianos. Christianos. Kaya kanina, I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. Ang ganda ng kanta, no? Alright. Christianos. Galing sa salitang Christos. Na ang ibig sabihin, the anointed one, the Messiah. So, sino yun? Walang iba kundi Jesus Christ. Sa makatwid, ang salitang Kristiyano ay follower of Christ. Follower of Christ. Tagasunod ni Kristo. Yung Kristo ng Bible, kasi maraming Kristo eh. May mga false Christ. May mga Armenian Christ. May mayroong Christ ng December. May false Christ. Yung tunay na Kristo na nasa Bible. So, tagasunod ni Kristo. Next verse ay Acts 26. Verse 28. Next verse. Pangalawang talata na binanggit ang salitang Kristiyano o Christian. 26 verse 28. Then Agrippa, si King Agrippa ito, said unto Paul, nangaral kasi si Paul, at napakinggan ni King Agrippa, nagkaroon ng privilege si Paul na mag-preach. Kaya pinangaral niya si Jesus Christ. Paul preached the gospel. Napakinggan ni Agrippa. Ito naging response ni Agrippa sa preaching o message ni Apostle Paul. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian.
Pablo, sa konting paliwanag, gusto mong himukin ako na maging Kristiyano. So alam ni King Agrippa yung salitang Christian. Popular na siguro sa time na yan, kumakalat na, kaya nakita natin. Now, sa pahayag na ito, mukhang ayaw ni King Agrippa na maging Christian. Almost, sabi niya. Muntik mo na akong mahikayat ha, na maging Kristiyano ha. Kaya sabi ni Pablo, 29, and Paul said, I would to God that not only thou, hindi lang kayo, but also all that hear me this day were both almost and altogether such as I am. Kaya si Paul, Christian. Okay? Except this bond. So, kinikilala din ni Apostle Paul. Kinikilala din ni Apostle Paul na siya Christian. So sabi niya, hindi lang kayo, o hindi lang ako, ang Kristiyano, kundi sana kayo din. At sana lahat, sana all. Sana all nga, no? Pero 2.5 billion na eh. Kristiyano na daw eh. Kaya lang, papakamot ka sa ulo. Totoo kaya yan? Di sana ang mundong ito, payapa na. Biro nyo, no? Kung 2.5 billion, ang dami ng mababait na mga tao sa mundong to. Ba't pasama ng pasama? Di ba? Di ba mga Kristiyano, sabi ni Jesus Christ, light of the world. Puro kadiliman eh. Kita nyo, puro bakbakan, gera, patayan. Di ba? Ang mga Kristiyano, asin ng sanlibutan. Ano ang silbi ng asin? Nagpe-preserve. Wala eh. Hindi na nape-preserve sa kabutihan nitong mundong ito. Puro kasamaan eh. Totoo ba yun? 2.5 billion? Di sana ang mundong ito parang paraiso na. Hindi. Impyerno eh. Puro kaguluhan, patayan, bombahan. Ito nyo yung MSU. Binomba. See? Ang binomba, mga Kristiyano. Magtataka ka eh. 2.5 billion. Sana nga, no? Totoo. Sana nga, all Christian. Kaya lang tong si Agrippa, parang ayaw niya eh. Kasi ang pagiging Kristiyano noong unang panahon ay isang bagay na hindi po yan ginugusto ng mga tao. Wala hong interesado na maging Kristiyano noong panahon. Wala. Ito si Agrippa. Parang isip niya, dinogoyo siya ni Apostle Paul eh. Kinukumbinsi siya eh. No? Kala mo ba, sa konting paliwanag mo niya, makukumbinsi mo ko, ha? Kakamali ka, Pablo. Almost thou persuadest me to be a Christian. Ang tawag ko dyan, almost Christian. Yan ang marami. Yung almost Christian, pero hindi Christian. Almost lang. Muntik na. Karating. Parang yung sa karera, no? Photo finish. Muntik na siyang manalo. Pero wala, kapos. Banderang kapos ang tawag niya. Almost Christian. Ngayon halos lahat gusto maging Kristiyano eh. Hindi sila nakakaintindi. Hindi nila naunawaan ang prinsipyo na nakapaloob at konsepto na nakapaloob sa salitang Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano noon ay may kaakibat na pag-uusig. Paghama, kakutsahan, may kaakibat na kadustaan. Pag ikaw naging Kristiyano nung panahon, lagot ka, maghihirap ka. Kaya wala may gusto maging Kristiyano noon. Uusigin. Kasi nga, tagasunod ni Kristo. Ano ba ginawa nila kay Kristo? Di ba pinatay nila? Tapos magke-claim ka sa panahon yun, Christian ka din. Yari ka, papatayin ka din. Usigin ka. Ganun mo yun eh. Kaya parang sabi ni kay ano kala mo, Pablo, makukumpinsi mo ko? Hindi. Ikaw na lang. Parang ganun eh. Hindi pa ako naloloko. Hindi pa ako nauulol. Gusto mo, usigin din ako. Patayin din ako. Di ba? Kaya noon, aware sila. Christian, delikado tayo dyan. Huwag ka tayo ma-identify sa mga yan. Ganun po noon.
Kung anong ginawa ng mga tao noon kay Jesus Christ, ganyan din ang ginawa sa mga tagasunod niya. Kaya sinong gustong maging Kristiyano? Wala. Bakit nagkaroon ng mga Kristiyano noon? Yan ang paliliwanag natin. Yan. Diba? Bakit dumami mga Kristiyano noon? Yung mga tunay ho yun, hindi yung mga peke. Yan ho eh. Pero, ang pagiging Kristiyano, may kaakibat na kahirapan yan, sufferings, mayroong pag-uusig. Katunayan nga, ito yung pangatlo na titingnan nating salitang Christian kay Peter. 1 Peter chapter 4 verse 16. 1 Peter chapter 4 verse 16. Yan na, ito yung panghuli. Nasitas na binanggit ang salitang Christian o Kristiyano. 4:16 ng 1 Peter, basahin ko. Yet, if any man suffer, you see, as a Christian. Gusto mo pa bang maging Christian? Kita mo, may sufferings eh. Akala mo pag naging Kristiyano, uunlad ang buhay, sasagana, yayaman, giginhawa, puno ng blessing. Kamali ka. May sufferings. Ang mga Kristiyano noon nagsasuffer. Kaya nga sumulat si Peter para encourage sila, strengthen sila. Sabi niya, if any man suffer as a Christian, huwag ka maya, let him not be ashamed. Hindi mo dapat ikahiya yan. Na bakit sila nagsasuffer? Yan ang tanong. Kasi they were persecuted. They were outcast. Yung mga ari-arian nila, pinagkukumpiska. Pinalalaya sila. Nagkakaroon ng discrimination. See? Dahil sa kanilang paniniwala kay Jesus Christ. Kaya nga kung anong ginawa kay Jesus Christ, ganun din ang gagawin sa mga tagasunod niya. They will suffer. Pero hindi dapat sila mahiya. Let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Tanggap na ang pangalang Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano ay may suffering. So tanggap nila yan. Nung tinawag silang mga Christians, tinanggap nila yan. Hindi nila iniwasan o kaya ay hindi nila itinago, naglantad sila. Pinahayag at pinakilala nila na sila ay mga Kristiyano. At proud sila, natutuwa sila. They glorify God na they suffer for Christ's sake. Those who believe in Him, sabi nga ni Paul, will suffer. It is given on the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His name's sake. Yan ang Christian, may kaakibat na suffering. At noon, handa sila mag-suffer for Christ's sake. Yet, if any man suffer as a Christian, again, bakit may suffering? Kasi may krus na dapat pasanin ang isang tagasunod ni Kristo. Tingnan natin yung, actually, ito yung requirement ni Jesus Christ sa mga gustong sumunod sa Kanya, sa mga gustong maging Kristiyano. May requirement. Baka hindi nyo alam yun. Luke 9. Sa Gospel according to Luke, chapter 9. Luke chapter 9. Look at in verse number 23. Luke 9:23. And he said to them all, if any man will come after me. Ano sa Tagalog? Basa. Brother Carl? Ganda yung binasa ni Brother Carvin dito, talagang King James Version na Tagalog yan. Hango talaga. Tin-translate, bagong translation niya. Magandang translation niya. Yung 1905 na Tagalog natin, wala, corrupt yun. Yun yung kauna-unahang Tagalog translation ng Bible, pero corrupt. Eh, maraming nagkaroon ng mga maling aral dyan, maling paniniwala Antakin mo yung Tagalog na 1905, nagtuturo na ang kaligtasan nawawala. Na ang na kay Kristo pwede pang mahiwalay. Nasa Hebrews 6:4 yun.
Nahihiwalay. Biro mo yan. Maling turo, maling translation. Yan. Pakibasa yung Tagalog ng Luke 9:23 sa bagong salin yan. King James yan eh. Tagalog. At sinabi niya sa kanilang lahat, kung ang sino mang tao ay susunod sa akin, ay hayaang tanggihan niya ang kanyang sarili Number 1. at pasanin ang kanyang krus Number two. araw-araw at sumunod sa akin. Number 3. Tatlo ang requirement. Di ba susunod? Di ba yun ang Christian? Taga-sunod ni Kristo? Sabi niya, sino man sa inyo gusto sumunod sa akin? O sino man sa inyo gusto maging Kristiyano? Ito demand ko. May demand. Number 1, ikaila niya ang kanyang sarili. Deny himself. Number 2, take up his cross. Daily. Hindi yung pagpasan lang, nabigatan na, ayaw ko na. Daily. And then, number 3, follow me. It's a lifetime commitment of following Jesus Christ. Walang atrasan, walang iwanan, walang urungan. Patay na, patay kung patay. Yun. Yan ang hindi naintindihan eh. Napakabigat ng demand ng Panginoong Hesus sa mga gustong maging Kristiyano o tagasunod niya. You see, there is a high price to pay. Napakagastos. It is very costly to become a Christian. There is a high cost to pay for being a Christian. At napakarami ang hindi nakakaalam nito. 2.5 billion? Alam ba nila yan? Sige nga, paki-explain. Pero maraming nag-akala na sila yung mga Kristiyano. Pero ang totoo, sila po ay mga tares. Among the wheat, sila po ay mga panira o pangsirang damo lamang na napahalo lang sa mga tunay na Kristiyano. Mga pangsirang damo. At sino may kagagawan? Sa napag-aralan natin last Sunday, ang Diablo. Ang Diablo may gawa niyan. Siya may kagagawa nito. Kasama ng kanyang mga ministro. Sino yon? Yung mga bulaang pastor at mga bulaang mangangaral na ginawa nilang napakadali para sa mga tao ang pagiging Kristiyano. Dahil lamang gusto nila dumami mga miyembro nila. Madali lang maging Kristyan. Tanggapin mo lang si Kristo sa iyong puso. Tapos, ang buto. Yari na, buto-buto. Kristiyano ka na. Gusto mo maging Kristiyano? Magpabautismo ka. Kristiyano ka na. Paano to? Yung demand, tinuro nyo? Tayo hindi natin sasabing madali. Kung maaari nga lang, huwag ka nang maging Kristiyano. Baka ikaw rin mahirapan. Hindi tayo matakaw sa miyembro. Tayo nangangaral hindi para magparami ng miyembro, nangangaral tayo ng tama, ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bahala ang Diyos nang magdagdag sa kanyang iglesia. Sino dadagdag niya? See? Kaya kahit tayo kakaunti, basta mga tupa, hindi napakadami, puro namang kambing. Naku po. Aanin natin yun. See? Kung naintindihan lamang ng lahat ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano, ayon sa katuruan ng Biblia, wala hong sino man ang magkakagusto na maging Kristiyano. O sige, sino susunod dyan? Kailan mo sarili mo? Tao, napakamahal niya sarili niya. Lovers of themselves, sabi ng Apostle Paul, men love themselves so much that they will never deny themselves. Unless the Holy Spirit, the power, the saving power of the Holy Spirit works within the heart. Tandaan niyo po itong sasabihin ko, kahit kailan, hindi ipagpapalit ng tao ang pag-ibig niya sa sarili niya sa pag-ibig kay Kristo. Hindi. Hindi magagawa ng tao yan. Pag-ibig niya sa sarili niya, pag-ibig sa kalayawan, pag-ibig sa sanlibutan, pag-ibig sa kayamanan, naku, never na itatakwil, never na i-deny ng tao yan. Nakita nyo, uso-uso selfie.
Patunay at talagang tao umiibig sa kanyang sarili. Di mo naka-invento ng salitang selfie. Dati wala naman yan. Sa kapanahunan namin, walang ganyan eh. Dekada 80, walang ganyan. Walang laman ng cellphone, kundi itsura niya, larawan niya. Di ba? Kasi, talagang patunay talaga na ang tao'y mahal na mahal niya ang sarili niya. Paano niya kakailayan? Paano niya susundin niya? Laman at buto, hindi kaya sundin yan. Maliban na lang na yung himala ng biyaya ay gumawa sa kanyang buhay. The miracle of grace has been wrought in his heart. Hindi niya gagawin niya. Tapos ito pa, papasinan ng krus. Naku po. Krus. Tapos araw-araw. Ang bigat niya. Di ba mabigat? Tama, mali. Mabigat hindi. Madali o mahirap? Mahirap bang maging Kristiyano? Mabigat. Mahirap yan. Pagka tinignan pa natin iba pang mga turo ni Jesus Christ, naku po, baka matuliro tayo. So ngayon, tingnan natin nakita natin mga kapatid na ang Kristiyano sa ikalawang banda, ikalawang puntos, ay isang tagasunod ni Kristo. Dito na tayo magpo-focus yan. Ito ang ating paunlarin, palalawakin sa pagpapaliwanag. Expound natin. A Christian is a follower of Jesus Christ. The Christ of the Bible. Hindi po siya tagasunod ha. Take note. Hindi po tagasunod ng kung sino-sino. Hindi po tagasunod ni Papa. Hindi po tagasunod ng pari. Hindi po tagasunod ng Poong Nazareno. O kaya ng Santo Niño. O kaya ni Maria. Yung isang araw lang may nakita ko isang punong-punong van na mga nakasakay, ang mga kabataan, nakalagay dun sa kanilang van, mga alagad ni Maria. Mga alagad ni Maria. Hindi sila Christian. Di ba? Ang tawag sa kanila, Marian. Followers of Mary. Hindi sila Christian. Huwag nila tatawagin, huwag nila ituturing sarili na Christian kasi hindi naman sila tagasunod ni Kristo eh. Ang Christian, follower of Christ. Sila, Marian. Di follower of Mary. So, hindi si Kristo kailan sinusunod. Si Mary. Tapos sabi, Christian. Kasama ba sila doon sa 2.5 billion? Ba, hindi. Kita nyo? May ibang grupo si Maria. Hindi tagasunod ng pastor, hindi tagasunod ng ministro, hindi tagasunod ni Rizal. May mga sumasamba na rin kay Rizal eh. Hindi tagasunod ni Buddha, ni Muhammad, o sino mang tao, dapat si Jesus Christ lang. Dapat si Kristo lang. Dahil ang salitang Kristiyano ay nakakabit sa kanyang pangalan, Kristos. Christ. Tapos kung sino-sino sinusunod mo. Sarili mo, sinusunod mo. O dapat ikaw, tagasunod ka na sarili mo. Ang Diyos mo, sarili mo. Minsan mag-preach ako niyan. The sin of idolatry. Kasama sa idolatry yung pagsamba sa sarili. Ang mga tao ngayon, kinikilala na nila ang kanilang mga sarili na sila Diyos. Naniwala sila at sinunod nila yung kasinungalingan ni Satanas. Magiging Diyos din kayo. Di ba yung sabi niya kay Adan at kay Eva? Taka mo itong mga taong ito naniwala rin kay Satanas. Sumunod din sa yapak ni Satanas. Gusto lang maging Diyos. They so love themselves that they adore and worship themselves. See? Or themselves. Kaya kung ikaw Kristiyano, tandaan mo, tagasunod ni Kristo ang Kristiyano. Nakakabit yan sa pangalang Kristo. Huwag mong tatawagin ang sarili mong Kristiyano kung hindi ka sumusunod kay Jesus Christ. Utang na loob. Please.
Don't call yourself a Christian if you're not following Jesus Christ. Because you're not. Dapat mong malaman, hindi ka totoong Christian. It's my duty as the preacher of God's Word to tell you the truth that you are not a Christian. You are just deceiving yourself. May God have mercy on your soul. And don't be hurt. Huwag kang magalit. Huwag kang masaktan sa katotohanan because if not, the truth will set you free. Jesus said. That's the truth. Yan ang isang, consider mo yan ang isang pamamaraan para maging tunay kang Kristiyano. Na kilalanin mo sa sarili mo na hindi ka talaga Kristiyano. Parang paradox, ano? Pero yun ang totoo eh. Ang isa sa mga paraan para maging Kristiyano ka ay kilalanin mo sa sarili mo na hindi ka Kristiyano. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa Panginoon eh. Hindi. See? Ang isang tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. At tanging kay Kristo lamang siya sumusunod. Dapat mong malaman, you have to be a Christian, true Christian. Katulad din ito ng larawan ng ibinigay ni Jesus Christ tungkol sa kanyang mga tupa. Sino mga tupa ni Jesus Christ? Basahin natin ang John chapter 10. John chapter 10. Okay, pwede bang mahiram ko nga yan? Aking basahin. Okay. Bibili rin ako nito. Sa John chapter 10 verse 26. So far, so good yung translation na ito. So further investigation, further study, further reading. John chapter 10, look at in verse number 26. Sino mga tupa ni Jesus Christ? Ayan. Subalit hindi kayo nangagsisi sa sampalataya dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So may mga hindi kabilang sa tupa ni Jesus Christ eh. So ano sila? Hindi kambing. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Kasi ayaw nilang sumampalataya eh. Nangakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. You see? Nakikinig sa tinig ni Jesus Christ. Meaning nakikinig sa kanyang aral. Kaya sinusundan ang kanyang mga aral. Pinaniniwalaan ang kanyang mga aral. At nakikilala ko sila. So hindi sinabi rito na silang nakakakilala kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nakakakilala sa kanila. Christ knows them personally. See? Napakaganda. Marami kasi mga tao, they claim they are Christians, they know Christ. Ang tanong, does Christ know them? Does Christ know them? Eh sila, nakikilala ba sila Jesus Christ? Tinanggap ng isang tao si Jesus Christ. Ang tanong, siya ba tinanggap ni Jesus Christ? Diba? Ito pa, at nakikilala ko sila at nangagsisisunod sila sa akin. Tingnan nyo, yan ang tunay na tupa. Kaya hindi sumusunod, hindi tupa. At hindi totoong nagsisisampalataya. Nasa puso ng isang tunay na Kristiyano ang sumunod kay Kristo. Ito po ay isang seryoso, sincero, at mataitim na pagnanais na sumunod, na walang pag-atubili at pag-aalinlangan. Lubos niyang ibinibigay at isinusuko ang kanyang sarili kay Kristo. Handa siyang sumunod. Saan man nagtungo o saan man tumungo o saan man magpunta si Jesus Christ. Handa siyang sumunod sa kabundukan, sa burol, sa baha, sa apoy, sa makipot at mahirap na daan. Saan pa? Sa ilang, maging sa lambak ng anino ng kamatayan, susunod siya. At maging hanggang sa kamatayan, susunod ang tunay na Kristiyano. Hanggang sa umabot doon sa kaluwalhatian
susunod siya. At susunod siya na mayroong kasiyahan, na walang pagtutol at walang pagrereklamo sapagkat kaligayahan niyang sumunod sa kanyang Kristo na kanyang sinampalatayan at pinagkatiwalaan ng kanyang sarili at buhay. So, sa paanong paraan ipinakikita ng isang tunay na Kristiyano ang kanyang pagsunod? Number 1, sa pagsunod sa kanyang mga utos, sa mga utos ni Kristo. Sa Mateo 28, talatang 20, basahin natin, sabi ng Panginoon sa kanyang iglesia, bago siya umakyat sa langit, Matthew 28:20, yan. Kinumisyon niya ang kanyang church. Matthew 28, yan. O, basahin muna natin sa 19. Kaya nga, mangagsihayo kayo at mangagturo sa lahat ng mga bansa. Actually, ang meaning niyan, make disciples of all nations. How? By teaching them. Teach them that they become my followers. Yeah. That they become Christians. My disciples. And the next, after becoming a follower of Jesus Christ, what comes next? Na nangagbabautismo sa kanila. Bautismo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang kasunod. Yan ang tinuturing nating first step of obedience matapos maging Christian. Then, verse 20, na nangagtuturo sa kanila na mangagsisunod. Yun. Follower nga Christian nga sa lahat ng anumang bagay, mga bagay na ipinag-utos ko sa inyo. At pag ginawa nila yan, narito, ito promise Jesus Christ, makakasama ninyo kung lagi maging hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pagsunod. Now, in John chapter 14, verse 15, ito pa ang aral o turo ni Jesus Christ sa mga sumunod o sumusunod sa Kanya during that time, lalo ng Kanyang mga alagad, yung mga apostoles. John chapter 14, in verse 15, kung iniibig ninyo ako, ay mangagsiingat sa aking mga kautusan. Ang Kristiyano may tunay na pag-ibig kay Kristo. At pinatutunayan niya ang kanyang tunay na pag-ibig kay Kristo sa pamamagitan ng pag-iingat o pagsunod sa kanyang mga utos. Yan ang tunay na Kristiyano. Di ba? Verse 21, talon tayo. Siya nataglay ang aking mga kautusan at iniingatan ng mga ito. Siya ito na umiibig sa akin. Kita nyo? Pinatunayan ni Kristo, pinakita niya kung sino ang mga totoong umiibig sa Kanya. Yung nag-iingat at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ngayon, at siya na umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko siya at ihahayag ang aking sarili sa Kanya. Kaya hindi po mahihiya si Kristo na kilalanin niya yung taong yon na kanyang alagad o tagasunod o Kristiyano. Kikilalanin niya yan. Hindi niya kakaya. Kita niyo mga kapatid? Ito pa, chapter 15. Verse 10. 15:10. Kung nangagsisiingat kayo ng aking mga kautusan, ay mangagsisipanatili kayo sa aking pag-ibig. Isa lang ibig sabihin niya, ang tunay na umiibig kay Kristo, sumusunod sa kanyang mga utos. Diyan pinakikita ang tunay pag-ibig kay Jesus Christ. Maging kung paano iningatan ko ang mga kautusan ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig. Next verse, 14. Kayo ay mga kaibigan ko kung nangagsisigawa kayo sa anumang iniutos ko sa inyo. Kaya ang Kristiyano pala, hindi lang Christian, kaibigan ni Jesus Christ. At sino yung Kristiyano na kaibigan ni Jesus Christ? Ayun. Yung nagsisigawa o sumusunod sa mga iniutos ng kanyang Panginoon. Kaya nga, follower of Jesus Christ, sumusunod sa mga utos ni Jesus Christ.
Pangalawa, paano ipinakikita o paano pinatutunayan ng isang tao na siya'y tunay na Kristiyano? Pangalawa, pagsunod sa kanyang mga aral. Yan. Sa John chapter 10, may mga sumampalataya kay Jesus. John chapter 8. May mga tao na nagpahayag ng pagsunod nila kay Jesus Christ. Noong time ni Jesus Christ, marami sumusunod sa Kanya eh. Pero hindi genuine, hindi lahat totoo. Libo-libo, dami. Nung nagturo na si Jesus Christ, tinuro niya na, ibinagsak niya na yung bomba, yung kanyang aral. Doon na nagkabukingan kung sinong tunay na mga alagad ni Jesus Christ. Tingnan sa John chapter 8, look at in verse 30. Habang sinasalita niya ang mga salitang ito, ay marami ang mga nagsisampalataya sa Kanya. Tanong, totoo kaya ito? Genuine kaya yung faith nila kay Jesus Christ? Kailangan pa subukan yan. It is yet to be tested. How? By Christ's doctrine. By Christ's teachings. So, sabi ni Jesus Christ, verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus o Jesus doon sa mga Hudyo na nangagsisampalataya sa Kanya, kung mangagsisipatuloy kayo sa aking salita, meaning sa Kanyang aral, tama? Meaning sa Kanyang katuruan, tama? Ay tunay nga na mga Kristiyano kayo. Tunay nga na mga alagad ko kayo. Tunay nga na kayo'y aking mga tagasunod. Yan. Diyan magkakalaman. Hindi ko mo nag-believe sa gospel, save na agad. It is yet to be tested. It is yet to be shown. Paano kung hindi naniwala sa teachings ni Christ? Kaya tayo mga kapatid, ang mga Armenian, hindi totoo mga Kristiyano yan. Hindi ko mo nag-believe kay Jesus Christ, hindi ko mo nag-believe sa gospel. Kasi ayaw nilang paniwalaan ang teachings ni Christ. Tanong, yung bang tulip doctrine o ang tawag natin ay doctrines of grace, ito, isettle natin to once and for all. Tanong ko yan sa kanila. Sino yung pastor? Bahala na kayo. Sino sila na tinutukoy ko? Ito tanong ko yung tulip doctrine ba na pinaniniwala natin? So-called tulip. O mas prefer ko doctrines of grace. Namely, man's sinfulness, corruption, depravity. Secondly, unconditional election or divine election. Pangatlo, yung particular redemption na si Kristo namatay lang para sa mga elect, sa particular people. Yung effectual call, yan, at perseverance o preservation of God, perseverance of the saints. Yan ba ay doktrina ni John Calvin o doktrina ni Jesus Christ? Ano sagot? Doktrina ni Jesus Christ. Di naman kay John Calvin yan eh. Di pa nga pinapanganak si John Calvin eh. Tinuturo na yan eh. Sa panahon pa lang ni Jesus Christ, tinuro niya na yan eh. Di ba? O ngayon, kung yan pala'y doktrina ni Jesus Christ, bakit tayo paniwalaan ng mga nagsasabing sila'y sumasampalataya kay Jesus Christ? Di ba? Tapos ituturo, basta mag-believe lang daw kay Jesus Christ, mag-believe lang daw sa gospel. Kahit hindi paniwalaan ang mga katuruan ni Jesus Christ, save din yun. Mali. Pakita kayo ng verse. Saan sa Bible nyo nabasa yan? Basta lang mag-believe kay Jesus Christ, kahit hindi maniwala sa mga aral ni Jesus Christ, save yun. Ito ang turo ng Bible. Ang tunay na nananampalataya, ang tunay na nagtataglay ng totoong pananampalataya, magsisipagpatuloy, magsisipanatili sa aral ni Kristo. If you, Jesus said, continue in my doctrine, continue in my word,
continue in my teachings, then you are true disciples of mine. Maliwanag? Magpapatuloy yan. Magpapatuloy sa aral. Of course, ang isang taong sumampalataya kay Jesus Christ, so umpisa, hindi pa niya alam yung tulip doctrine. Pero pag itinuro na, hindi magpapatuloy, say pa rin yan. Anong klaseng turo yan? Diba? Ang ginawa nila, inihiwalay nila yung persona, the person, from his doctrine. Pinaghiwalay. Okay lang maniwala sa person, kahit hindi maniwala sa teaching ng person. Anong klaseng pananampalataya? Hindi totoong pananampalataya. Kaya nga ito ang Panginoon Jesus, duda eh. Hindi niya pinagpalagay, uy, mag-aalagad ko na kayo, nagsampalataya, naniwala kayo. Tinespan niya, if you will continue in my word, then pinatutunan niyo, mga alagad ko nga kayo. Ngayon, basahin ninyo ang buong storya. Nagpatuloy ba sila? Hindi, na-offend sila. Bandang uli, babatuhin na si Jesus Christ. O yun, yung ba ang sinasabi niyong nanampalataya? Tingnan niyo sa last verse. Yan. Verse 59. Nang magkagayon ay nangagsidampot sila. Sino sila? Yung mga nagbilib sa verse 30. Ng mga bato upang ipukol sa kanya. Kita niyo? Oh, nasubok, di ba? Paano sinubok? Doctrine. Teachings. Truth. Gusto nang batuhin yung sinampalatayanan nila. Subalit, itinago ni Jesus ang kanyang sarili at lumabas mula sa templo na nagdaan sa kalagitnaan nila at sa gayon. Basahin yung buong storya na offend sila sa truth. Offended sila sa truth. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Katulad ng mga Armenians. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Ang naging save yun. Ay, hindi lahat Christian eh. Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, nakikinig sa aral ni Kristo. Sumusunod. So this is the true test of Christian character. If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Continue. Pangatlong paraan na ipinapakita ng isang tunay na Kristiyano na siya ay sumusunod kay Jesus Christ sa pagsunod sa kanyang kalooban. See? Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Matthew 7:21. So una, pinakikita ng isang tunay na Kristiyano na siya'y sumusunod kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni Kristo. Pangalawa, sumusunod sa mga aral ni Kristo. Patuloy na pagsunod. Hindi tinatanggi ha. Hindi tinatakwil. Hindi tinatawag na doktrina ng demonyo ha. Ba ikaw ang demonyo? Aral ni Kristo, tawagin mo doktrina ng demonyo? Ikaw ang demonyo. Diba? Aral ni Kristo yan eh. Hindi ka talagang sumasampalataya kay Kristo. Kala mo lang yun. 7:21. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa karyan ng langit, kundi, sino po? Siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palibasa kasi ang isang Kristiyano ay ikinailanan niya ang kanyang sarili, kung kaya't wala na siyang sariling kalooban. Ang kalooban ng sinusunod niya, ang kanyang kalooban. Ang kalooban ni Jesus Christ, ang kanyang kalooban. Ang kalooban na ni Kristo, ang kanya nang sinusunod. Tulad ni Paul, na sinabi rin niya na ako'y Christian din. Di ba? Kaya Agrippa, tingnan niyo yung patotoo ni Pablo. Tingnan niyo ang kanyang kapahayagan bilang Christian sa Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Basahin ko naman sa English, King James Version. Sabi niya, I am crucified with Christ. Yan ang Kristiyano. Bit-bit ang krus, ipinako pa siya sa krus.
willing siyang magpapako sa krus. Explain natin yan next Sunday. Kung anong meaning yan. Yung pagpasa ng krus. Kala ng iba, problema, papasa niya. Anong problema? Pasinin mo problema mo. Kasi lahat ng problema, ang turing ng mga tao, krus, ang bigat. Hindi. Magaan ang krus ni Kristo sa mga totoong Kristiyano. Hindi mabigat. Okay. Ayan si Pablo, hindi lang pinasa ng krus, nagpapako pa sa krus. Kasama ni Kristo. Ibig sabihin, tinuring niya na ang sarili niyang patay. Patay na yung luma at dating Saul. Wala na! That is denying of self. See? Iba ho yung, by the way, iba ho yung self-denial sa denying of self. Magkaiba yan. Kaliliwanag natin yan, mga kapatid. Ang self-denial kasi, i-deprive ng tao yung sarili niya ng mga material, things, pleasures, yan. Self-denial. Ang sabi ng Panginoon, hindi yung mga materials o things of this world ang i-deny mo. Sarili mo. Kaya magkaiba. Mismo sarili mo, i-deny mo. Deny yourself. Parang kalilimutan mo na, hindi mo nakikilalanin yung sarili mo eh. Babaliwalain mo na sarili mo eh. Eto nga ipinako na ni Pablo yung sarili niya sa krus ni Kristo, kasama ni Jesus Christ. Ngayon, nung ipinako niya ang kanyang sarili, kasama ni Kristo sa krus, namatay siya, namatay. Pero nabuhay ulit. Sabi niya, nevertheless, I live. Paano siya nabuhay? Eh di si Kristo ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Si Kristo na buhay niya eh. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. Kaya buhay si Pablo. Bago na si Pablo. New creation, new creature in Christ. Si Paul, buhay na siya. Sapagkat si Kristo na kanyang sinusunod, si Kristo na kanyang sinampalatayanan ang kanyang buhay. Ano nga natin? And the life. Ngayon buhay siya, may buhay na. And the life which I now live in the flesh. Yung flesh dyan, it's not the sinful nature. It is not the indwelling sin, but the body. Dito sa katawang ito, I live. Paano siya nabubuhay? By the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. In other words, si Pablo ay nabubuhay para kay Kristo. At tanging kay Kristo lamang. Kung tatanungin si Pablo, Paul, what is the meaning of life? Sigurado ka sasabihin ni Pablo, life is Jesus Christ. That's the meaning of life. Without Jesus Christ, there is no life. You're dead. You're a dead whore. Saka malamig na bangkay. Walang kabuhay-buhay. Ang mahalaga si Kristo. Para sa isang tunay na Kristiyano. Yan. Tulad din ng ating Panginoong Hesus. Yung siya'y nanalangin sa kanyang Father, nung bago siya hulihin, sabi niya, Ama, alisin yung sarong ito. Kung si Jesus Christ, sa sarili niya, kumari nga sana, alisin na yung sarong Huwag niya nang inumin. Yung sarong yon, naglalaman niya ng puot, galit at kahatulan ng kanyang ama sa mga makasalanan. Pero siya ang iinom, si Jesus Christ. Kaya nga siya yung sinumpa Siyang namatay sa krus. At pinabayaan siya ng kanyang ama. At ginawa niya yan para sa mga Kristiyano. Sa mga totoo na Kristiyano. Sa mga sumusunod kay Jesus Christ. Sa kanyang mga tupa.
sa mga hinirang ng Diyos. Ginawa ni Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, gayunpaman, hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Nevertheless, not my will, but thine will be done. Kita nyo, si Jesus Christ sumusunod sa will ng Father. Kaya yung Christian na sumusunod kay Jesus Christ, susunod din sa will ni Jesus Christ. Hindi na yung sarili niyang will ang masusunod, kundi yung will na kanyang sinusunod. Nanuhan niyo po? Sa makatwid, mula sa mga nakita natin, natuklasan natin mga kapatid, kahit na pala ang isang tao mag-claim na siya isang Christian, that he is trusting the Lord, that he is reading his Bible, that he is believing the Bible, his word, kahit na isang tao nagbe-believe that his past is forgiven and from sin he is free, that there is a mansion in heaven waiting for him, pero kung walang pagsunod, hindi siya totoong Kristiyano. Yung mga paniniwala niya, mental assent lang yun eh. Dito lang yun. Paniwala ako ay Christian, ako'y nagtitiwala kay Kristo, siya ang aking tagapagligtas, nangako siya sa akin, meron akong buhay na walang hanggan. Pag ako namatay, naniniwala ako, sa heaven ako pupunta. Ang tanong, may pagsunod ka ba? Yan ang tanong, kasi ang Christian, follower of Jesus Christ. Nasaan ang pagsunod? Sumusunod ka ba sa mga utos niya? Pinaniniwalaan mo ba, tinatanggap ang kanyang mga aral at ginagawa at ipinamumuhay? Sinusunod mo ba ang kanyang kalooban o sarili mo pa rin kalooban na nagaharit nangyayari sa buhay mo? Walang pagsunod. Balikan ko yung tanong kanina. Ikaw ba'y Kristiyano? Panghuli mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano. Paano ba nagiging Kristiyano? Hindi po ginagawang Kristiyano ang isang tao. Tulad ng ginagawa ng mga Katoliko, para maging Kristiyano, binibinyagan. Kaya yung sanggol pa lang, Kristiyano na eh. Tulad ng ginawa ni Roman Emperor Constantine. Pinabautismo niya lahat ng mga sundalo niya para maging Kristiyano. Ginawa niyang Kristiyano. Yung mga pagano niyang mga sundalo, Kristiyano na raw yun. Hindi yun. Ang ibang reliyon naman, binabautismohan para maging Kristiyano. You see, listen to this. Christians are not made. Christians are born. Christians are not made by men. Hindi po tao ang gagawa para isang tao maging Kristiyano. Ang Kristiyano po ay ipinapanganak. Born of God. Born of the Spirit. No, hindi po born of yung parents, dahil yung parents niya Christian, kaya nung siya ipinanganak, Christian din siya dahil yung parents niya Christian. Hindi ho eh. Ito'y kapanganakan sa Diyos o ng Diyos o kapanganakan sa Espiritu. In other words, regeneration. John chapter 1, verse 13. Ito ang mga Kristiyano, they are born of the Spirit. They are born of God. John chapter 1. Who were born, sabi ho dito. Paano pinanganak? Sinabi ho ni Jesus Christ kung paano. Dinitalye niya. Who were born, not of blood. Yun. You see? Hindi ko mo mga magulang mo, Kristiyano. Nung ipinanganak ka, Kristiyano ka rin. Hindi, it's not by blood. Nor of the will of the flesh, hindi kagustuhan ng tao. O kagustuhan ng laman. Ni kagustuhan ng tao, kagustuhan ng pastor, kagustuhan ng pari, kagustuhan ng mga magulang. Sige ho, binyagan nyo na yan. Gusto namin maging Kristiyano yan. O kayo, gusto maging Kristiyano, lapit sa harap. Patatanggapin ko kayo. Mananalangin tayo ng sinner's prayer. Pagkatapos niyan, Kristiyano na kayo. Hindi ko ganoon, nor of the will of man, kundi kaninong will, but of God. You see?
Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula, tandaan nyo, sa kapanganakang muli. Bago pa tinawag na Kristiyano ang iglesia o mga disciples sa Antioch, sila po ay mga nakaranas na ng kapanganakang muli. Sa John chapter 3 verse 5, yan po ang requirement, o 3 and verses 3 and 5, yan po ang requirement para sa tao ay makapasok sa kaharian Diyos. You must be born of the Spirit. Born of water, meaning the Word of God, the ministry of the Word, the gospel, and of the Spirit. You see, regeneration, the new birth is the work, the sole work of the Holy Spirit. It's not the work of man. See? Siya ay naging mga mananampalataya na ni Jesus Christ. Sila, itong mga Kristiyano, naging mga mananampalataya ni Jesus Christ, at hindi po maaaring maging isang mananampalataya ni Jesus Christ kung hindi nakaranas ng kapanganakang muli. 1 John chapter 5, verse 1. Basa. Sabi ko dito, 1 John chapter 5, verse 1. Whoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Now, hindi po sinasabi rito ni Paul na, ni Apostle John, na para ma-born of God ka, you have to believe that Jesus is the Christ. No! Kundi ang sinasabi rito ni John, na yung mga nagbibilieve kay Jesus bilang Kristo, sila yung mga naipanganak ng Diyos. So, mauuna muna yung kapanganakan ng Diyos bago yung pagbilib kay Jesus Christ. Pag hindi nangyari ang kapanganakan ng Diyos, hindi magbibilib. Ang resulta ng pagbilib kay Jesus Christ, bunga na lang po yun ng kapanganakan sa Diyos. Sino ho ang nagsagawa ng kapanganakan? Ang Diyos. Ang muling kapanganakan, sabi ko kanina, is the sole work of the Holy Spirit. Ang Diyos ang nagsasagawa ng muling kapanganakan, hindi ang tao. Kaya yung mga nagtuturo na para daw may panganak na muli, para daw makapasok sa kaharian Diyos, kailangan tanggapin si Kristo. Mali. E di nangyari nun, ikaw ang nagsagawa ng kapanganakan mo. Oh. That is salvation by works, hindi yan by grace. Hindi magagawa ng tao yan. Sino sa atin dito, pinanganak niya sarili niya? Ha? Paano ka naisilang? Sinilang mo sarili mo? May nagsilang. Mga nanay natin. Ganon din ang kapanganakan muli. May nagsilang. Sino nagsilang? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. See? Tingnan po natin sa John chapter 6 in verse 63. Dito makikita natin na ang buhay ng isang totoong Kristiyano ay nag-umpisa sa kapanganakang muli. Kasi sa kapanganakang muli, nagkakaroon ng espiritual na buhay. Diyan nagsisimula ang buhay Kristiyano. Kailangan magkaroon muna ng buhay. Eh sino bumubuhay? John 6:63. It is the Spirit who gives life. You see? The flesh, the sinful nature, the indwelling sin, cannot do that. It is the Spirit who gives life. The flesh does not profit. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Bibilisan ko na po. Time is running out. 2 Corinthians 3:6. Ito, napakaliwanag. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, meaning the law, but of the Spirit. For the law or letter killeth, but the Spirit gives life. Diba naman? Napakaliwanag. Another verse, Ephesians chapter 2. Please, follow me and read it for your benefit. Ephesians 2, verse 4. But God, who is rich in mercy, for His great love with which He loved us, 5. Even when we were dead. So si Paul nagpapaliwanag sa mga taga-Ephesus na tayo, kasama sarili niya, tayo dead in sins, patay. Tulad ng isang bangkay, malamig na bangkay, patay.
So walang action, walang pagkilos, walang paggalaw, walang pagsunod. Hath quickened us or made us alive together with Christ. At sino po ang nagsagawa niyan? The Spirit. God, the Holy Spirit. By grace you are saved. 6. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace, apart from works, apart from human works or merits, in His kindness toward us through Christ Jesus. Verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. You see? Hindi sa ating mga sarili. Hindi ko mo tinanggap. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. You see that? Napakaliwanag. Now, look at in verse 10. A Christian is God's creation, for we are His workmanship, created. Christians are created. Born, created, by who? Not by man, but by God, through the work of the Holy Spirit. See that? Christian, a true Christian is created by God. No man can make a man a Christian. Only God can make a man a Christian. No religion can make a man a Christian. No creed can make a sinner a Christian. It is only by God's sovereign grace and saving power of God, a sinner can become a true Christian. Nasabi natin kanina, walang sino man ang magkakagusto na maging Kristiyano. Nagiging Kristiyano lamang isang tao noon at maging ngayon dahil sa inward working ng Holy Spirit. Pagka ba naman ang banal na Espiritu nang gumawa sa isang tao, hindi ba magiging Christian yan? Kapangyarihan na ng Diyos yan. At ang Diyos, hindi yan pumapalya, hindi ho yan pumapalpak, di ba? So sa new birth, yung mga elect sinners, silang mga makasalanan, sila'y binibigyan ng Diyos ng kakayahan para makapagsampalataya kay Kristo para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Yung biyaya ng pananampalataya, yan po'y gawa ng banal na Espiritu ni Kristo sa kanilang mga puso. Kung hindi po gumawa ang banal na Espiritu sa kanilang mga puso, hindi po yan mga sasampalataya. Tandaan ho ninyo, kung walang espiritual na buhay, wala hong espiritual na paggawa. Without spiritual life, there can be no spiritual action. And spiritual life comes from God through the Holy Spirit of Jesus Christ. And that is ordinarily wrought by the ministry of the Word. Kaya nga, ang isang tao na nakaranas ng new birth ay may genuine, may tunay na pagsunod kay Jesus Christ. Kasi binigyan niya siya ng buhay, binuhay na eh. At kung may buhay yan, aaksyon na yan. Kita niyo yung taong patay. Yung bangkay, kahit ano gawin mo dyan, yugigin mo yan, tadyakan mo yan, tulak mo, hindi tatayo yan. Hindi aaray yan. Sabi mo sa kanya, tayo! Hindi tatayo yan. Ikaw pa magtatayo. Lumakad ka, hindi lalakad yan. Gawin mo inutos ko sa'yo, hindi susunod yan. Patay yan eh. Walang buhay yan eh. Ngayon, pag binigyan na ng buhay, maririnig ka na niyan. Susunod na yan. Ganun ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa isang taong makasalanan na patay sa kasalanan. Bago maging Kristiyano yan. Bubuhay niya. Kaya pag may buhay na, imposible hindi susunod eh. Tama? May buhay na eh. Meron ng vital principle, meron ng the principle of life na nasa kanyang katauhan na, galing sa banal na Espiritu. Kaya susunod na. Yan ang diwa at konsepto ng Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26, yan yung regeneration.
na palagi nating binabasa yan, mga kapatid. Sige, saglit lang po na. Tingnan natin para maintindihan natin. Malapit na tayo magtapos. Ezekiel 36:26. A new heart also I will give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you. That is the new birth. That is regeneration. That is the work of the Holy Spirit in the heart of a dead sinner. At ano magiging result? Ayun. And cause you to walk. You see? Buhay na eh. Lalakad na. Saan siya lalakad? In my statutes. Ano pa? And you shall keep mine ordinances and do them. Yun yung sinasabi natin na merong pagsunod. Eh, hindi na mahirapan. Hindi na mahirap para sa kanya. Sa isang tunay na Kristiyano ang sumunod. Kung hindi ba naman, hindi ba susunod siya? Kung inilagay na ng Panginoon yung kanyang kautusan sa kanilang puso, isinulat na sa kanilang mga kaisipan kautusan, hindi pa ba susunod yun? Basahin natin, Hebrews chapter 10. Hebrews 10. Kaya yan yung ugat o susi ng pagsunod. Kaya totoong Kristiyano nga. Kasi nakaranas ng kapanganakan mo, may buhay na eh. Meron ng vital principle, meron ng principle of life na gumagawa na. Hebrews chapter 10, verse 16. Hebrews chapter 10. Ito, sabi rito ha, and this is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Kita nyo yan? Tingnan ko lang kung di pa susunod yan. Nilagay na yung kautusan sa mga puso, isinulat na sa kanilang mga isipan, hindi pa susunod. Posible naman. 17, and their sins and iniquities will I remember. Kaya, may pagsunod sa isang tunay na Kristiyano. Eh, ang Diyos kasi ang gumagawa sa kanya eh. Maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Philippians 1:20, Philippians 2:13, it is God who works in you. You see? Both to will and to do of His good pleasure. Naipanganak ka na bang muli? Nakaranas ka na ba ng kapanganakan? Binuhay ka na ba ng Diyos? Kung hindi ka pa nakararanas ng kapanganakan muli sa pamagitan ng banal na Espiritu, hindi ka Kristiyano. Kaya nga sabi ng Jesus Christ, you must be born again. Being born again is not an option, it's a must. In order for you to become a Christian. Oh, may God work in your heart today. Sana nga, gumawa ang Diyos sa puso mo ngayon. Itong pinag-aaralan natin, sana nga mangyari sa iyo. Sana nga kumilos ang Diyos, dalangin ko sa iyong puso. Bigyan ka ng buhay. Buksan niya ang iyong mga mata para makita mo ang iyong karumihan, ang iyong kasamaan, ang iyong mga kasalanan. Buksan niya ang iyong puso para madama mo ang kabigatan ng iyong mga kasalanan, ang karumihan, upang magkaroon ka ng kalungkutan, kapanglawan sa iyong mga kasalanan. Buksan ang iyong mga mata para makita mo ang pag-asa mo kay Jesus Christ. Makita mo ang pangangailangan mo kay Kristo. Siya yung tagapagligtas mo. Magagawa niyang pawiin ang iyong mga kasalanan, burahin lahat yan, linisin niya sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabus sa krus ng Kalbaryo. At naway bigyan ka ng banal na espiritu ng pananampalataya upang magawa mong magtiwala, manalig kay Jesus Christ para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. At simula nun, susunod ka na. So if you have actually experienced the saving grace and sovereign power of God, then
you will genuinely believe in Jesus Christ for your salvation. Then you will obey and follow Him with all your heart all the days of your life. Then you are indeed a Christian. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Habang tayo ay nakaluhod, nananalangin, kung nangusap sa iyong Panginoon sa mga sandaling ito, meron siyang iniutos sa iyo na kailangan mong gawin. Ang tanong, ginawa mo na ba? O ginagawa mo na ba o hindi pa? Nawa yung impact, no? yung message ng yung impact ng message na ito ay umabot sa iyong puso at magbigay ng liwanag. Tandaan natin ang tunay na Kristiyano ay tagasunod ni Jesus Christ. Buong buhay niya, susunod siya. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin, talagang mapangsiyasat at mapanuri. Yan nga po ang aming kailangan sa panahon ito. Ang ganitong matalas na salita niyo po na parang tabak na may dalawang talim sa magkabilang gilid. Sugatan niyo po ang aming mga puso. Ilantad niyo ang tunay na kalalagayan namin sa inyong harapan sapagkat may sabi nga po kayong puso'y higit na magdaraya kaysa anuman at napakasama. Madalas, dinadaya lamang namin ang aming mga sarili. Salamat sa mga salita niyo na nag-expose na tunay naming sa kalalagayan sa inyong harapan. Salamat sa mga nakapakinig. Blessing nawa ito sa kanila. Mapapalad talaga ang mga nakikinig at tumutupad ng iyong mga salita. Dahil nagkakaroon sila ng pagkakataon na malaman ang katotohanan at kung paniniwalaan ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Mahabag kayo sa amin pong mga pamilya. Ipinapanalangin namin ang kanilang kaligtasan na kayo lamang, O Diyos, ang makapagliligtas sa kanila. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila. Magabagin niyo ang kanilang mga puso. Makita nila ang emptiness o kahungkagan ng isang buhay na wala ang Panginoong Jesucristo. Makita nawa nila ang itsura, masamang kalalagayan ng kanilang mga puso. Puno ng kasalanan, kasamaan, puno ng sarili. Nawa Panginoong Diyos, ipuin niyo sila. Buhayin niyo po upang magawa nilang lumapit sa Panginoong Jesus. Magmakaawa, humingi ng tawad, at hilingin na sila iligtas. Mula sa kanilang mga kasalanan. Mula sa pag-ibig at kasiyahan sa kasalanan. Sapagkat dyan yung unang inililigtas ang isang taong makasalanan. Salvation from the love and pleasure of sin. Mahabag kayo sa aming mga anak, mahabag kayo sa aming mga magulang, mga kapatid o mga asawa, mga kamag-anak. Inilalapit namin sila sa iyo, O Diyos. Naway makasumpong lahat sila ng awa at biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Sa mga nailigtas nila po, sa mga nakaranas na ng kapanganakang muli, sa mga tunay na mga tagasunod niyo, alagad niyo, mga Kristiyano, patuloy niyo pong strengthen at encourage, Panginoon Diyos. Marahil meron sa kanila ang nalulungkot o kaya ay nandulupaypay, nadi-discourage, nawawala na ng pag-asa na magpatuloy.
Ipinapanalangin namin sila, Panginoong Diyos, na alalahanin niyo sila sa oras ng kanilang mga kalungkutan, kadalamhatian, kahirapan, pagsubok, problema, tukso. Alalahanin niyo sila, Panginoong Diyos. Tulungan niyo sila na makapagpatuloy sa pagsunod, sa paglilingkod. Ano man ang hirap ng buhay, Panginoong Diyos, tatapusin nila ang karera, makikipag laban sila ng isang mabuting paglaban. Tatapusin nila ang kurso. Dalangin po namin, O Diyos, sa awa at biyaya ho nila magtagumpay sila. Pagpalain niyo po ang church na ito, Diyos, i-preserve niyo pa rin sa purity ng doctrines and morals. Pagpalain niyo rin po ang iba pang mga churches ng Panginoong Hesus sa iba't ibang dako, kasama ng mga lingkod niyo po, mga pastor, na mga mangaral niyo tunay niyong tinawag, na nagpapagal, nagsasakripisyo, alang-alang sa ministeryo, alang-alang sa mga iglesia ng Panginoong Hesus, alang-alang kay Kristo. Patuloy sila i-sustain, i-preserve sa purity ng doctrines and morals. Pagpalain niyo po mga gawain. Pagpalain niyo po, Diyos, ang Bible Conference na gaganapin sa Dumaca, Quezon, sa Martes. Dalangin namin lahat ng mga naimbitahan, lalo ng mga pastor, mga Armenian pastors, makarating sana, magkaroon sila ng pagkakataong malaman nila ang tamang katuruan, tunay na katuruan ng Panginoong Hesus, ng mga apostol. Panalangin namin na meron pang mga pastor na mako-convert, meron pang mga churches na mako-convert, mga individual, mga pamilya. Gamitin niyo po ang mga lingkod niyo, gamitin niyo po ang mga tunay niyong mga iglesia para malaman nila ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Niling po namin na ibubuhos niyo po ang iyong pagpapala at tutugunan ang mga pangailangan at ingatan ang inyong mga anak sa pagpunta roon. Yan niyo sa anumang aksidente, disgrasya at kapamakan. Pagpalain niyo rin po ang mga mangangaral na magtuturo ng iyong mga salita. Naway kasihan sila ng iyong banal espiritu at may turo ang katotohanan na may kapangyarihan at sa espiritu. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapala. At ipinapanalangin namin ang mga kapatiran at mga kaibigan na may mga sakit ngayon. Usong-uso pong ubo, sipon, pneumonia. Ipinapanalangin namin sila, Panginoong Diyos, sa awat biyaya ko ninyo, susustina niyo sila, i-provide ang kanilang pangailangan at sa awat biyaya ko ninyo, ay lalakas muli ang kanilang mga katawan sa ligagaling. Gawin niyo pong pagpapala sa kanilang mga karamdaman para ito sa kanilang spiritual na kapakinabangan. At kapag sila magaling na, alalahanin nila kayo. Sila ay magpasalamat, magpuri at sumunod dahil sa inyong kabutihan sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, sa mga kamay niyo, inabili namin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Opo muna ho, mga kapatid, saglit. Meron pala akong i-announce.